Nagtapos na ang oral arguments ng Korte Suprema sa usapin ng pagkilala sa foreign divorce sa pagitan ng dalawang Pilipino, kung saan iginiit ni Senior Associate Justice Marvic Leonen na bahagi ng karapatang pantao ang kalayaang pumili kung sino ang mamahalin at makakasama sa buhay. Sa pagdinig, tinanong ni Leonen si Solicitor General Darlene Berberabe kung maituturing na human rights ang kakayahan ng isang tao na magmahal at pumili kung sino ang kanyang mamahalin, na siyang sinang-ayunan ni Berberabe. Ayon kay Leonen, saklaw ng buhay at karapatan ng malayang pagpili ng isang tao sa kanyang intimate partner, relasyon at kung kailan niya nais na wakasan ang isang pagsasama. Binigyang diin ng mahistrado na hindi dapat mangahulugan ng proteksyon ng Estado sa kasal na maaari nitong pilitin ng mag-asawa na panatili sa isang relasyon na ayaw na nilang ipagpatuloy. Tinalakay rin ni Leonen ang konsepto ng pamilya at sinabi niyang hindi lamang mag-asawa at kanilang mga anak ang maaaring ituring na pamilya. Maituturing anyang pamilya ang mga single parents, mag-asawang hindi kasal na may mga anak, same-sex partners na may adopted children at mga batang inaalagaan ng kanilang mga lolo at lola. And so therefore, when we read family there, that is to be strengthened as an autonomous social institution, it does not mean only a married family, correct? Yes, Your Honor. Only a married couple with children. A family is not necessarily dyadic, heterosexual, and blessed by the state, correct? Yes, Your In Honor. other words, we can have families that is not blessed by the state. Samantala, sa pagtatapos ng 4 na sesyon ng oral arguments, inatasan ng Korte Suprema ang mga partido at amicus curiae na magsumite ng kani-kanilang memorandum sa loob ng 20 araw. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ino Flores ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.